Hi guys, good morning everyone. So ayan, Dangs Mi Bohol nandito sa Kuwait guys, buhay katulong. So paghahanda ng Ramadan na naman tayo guys, kasi sa March 11 mag-start na naman ang Ramadan dito sa Middle East until April 11, 12, 13 yata. So ayan, kahapon kasi namili yung amo ko ng mga bagong gamit, kaya ayan in-arrange ko. Busy tayo sa kusina kasi minsan lang tayo makastay sa kusina ng matagal. So namili ng baso, namili ng mga pangtimplahan ng mga chai nila. Hindi siya bumili ng bagong plato guys kasi nakabili siya last year, so every 2 years niya palitan yung bagong plato. Ayan, inom muna tayo ng kape kasi nagdadasal na guys. Tapon natin to, ang daming basura kasi namili ng gamit yung amo ko. Ito rin tapon natin kasi may basag konti. So na-rinse ko yung mga asukal, mga gatas, yung mga pangtimpla ng pagkain guys. Pinunasan ko. Total dito naman tayo sa kusina, nag-ano tayo ng mga gamit, kaya anuhin natin, buhuhin na natin yung paglilinis natin. Kumbaga general cleaning. So inubo ako guys, sorry sa boses ko. Bakbaka na naman sa Ramadan, pero dito sa amin guys, normal lang dito. Hindi ka guys. Maayong bunta guys. Ayan. Mamahaw na punta ka. Nahuman naman taog hinlo. Nahuman naman taog asikaso sa sayong kabuntagon. Bisag katugon pa mo bangon tayo para magsilbi sa mga amo. Tingnan, nakaligo na tayo guys. Umalis na silang lahat, kaya masok na sa trabaho, pumasok na sa school. At kami dito ng katulong, naglinis na kami. Tapos syempre, pagkatapos ng linis, mag-agahan talaga, di ba? Pero kaliwali na tong buhok ko guys, hayaan na lang to kasi naligo ako, pinapatuyo ko yung buhok ko, kaya daming uban guys na ganyan ang buhok ko. Grabe, ang kapal. Para naman akong ano dito, Bob Marley. Tapos ito pala, nagkape ako. Ito yung breakfast ko guys, may itlog, mayroon din sila tira na biscuit sa ano kanina sa baon ng alaga ko. Meron din kopya at meron din tayong pancake kahapon na tira. Ayan. At yung kape natin, tingnan nyo guys, bapa kayo. Ang saging, lami kay ka noon. Samot ng mangga guys, tanawang mangga. Samot kayo, hinog na siya ba? Gisale ni siya, barato ra. Kay siguro, daghan manggod ni daghan manggod ni, tas karton ba, kinarton. Siguro, alam nila na palata na siya, kaya minura nila yung presyo. Actually, mahal talaga ang mangga dito guys sa Kuwait. So, kain muna tayo. Inom muna ako ng kape. Ayan. Huwag na natubig. Mura po, mahadlok mo na ako. Baka matakot kayo sa akin. Akala nyo, nakakita na kayo ng wakwak. Kapal ang buhok ko, grabe. Alam nyo guys, sa March 11, simula na yung Ramadan. Yung isang buwan nila na nagpa-fasting sila. Hindi sila kumakain ng simula ng madaling araw yata, alas 4. Kung hindi ako nagkamali. Tapos kakain na sila niyan sa hapon na, mga alas 5 or alas 6, kung kailan matapos sila magdadasal. So 1 month matatapos sa mag-start yata sa March 11, tas matapos sa April 11 yata, 12, 13 ganon. So, ang ibang mga bahay,
puyat yung mga katulong. Ang daming trabaho, daming luto. Dito sa amin, normal lang. Parehas lang yung ano, kung ano yung ano namin. Ganun kasi hindi naman to palakain tong amo ko. Tapos, yung iba, madaling araw na silang natutulog. Kasi ang daming luto ng mga amo, kumakain pa yung mga amo ng madaling araw. Kaya, puyat. Swerte lang kung yung mga amo magbibigay ng mga hadiah, yung kumbaga yung mga gift. Pagkatapos ng pagod at puyat ng mga katulong. Kami dito, pagkatapos ng kainan niya nila, maghuhugas. At yung amo ko naman talaga, alis yan kasama yung alaga ko. Kaya, ayan, ma-enjoy naman kasi gala ng gala. Kahit uuwi ng mga alas 12 ng midnight, alas 11, diba? Madali lang yung oras. Kaya kahapon, nagbili siya ng mga gamit. Naghahanda para sa simula ng bakbakan dito sa Middle East ng mga Muslim. Ma-share pala ako sa inyo guys, i-share ko muna yung ano ko ba, yung opportunity na dumating sa akin ngayon. Kasi di ba patapos na yung kontrata ko guys ngayong June. Tas may kaklase ako na nandun sa Cayman ba yan? Cayman, Caribbean Island. And then kaklase ko yan siya sa nung high school. So matagal na kami hindi nakita, high school pa lang. Tas nandun na lahat pamilya niya nakatira doon. I think, na yata sila doon, citizen na yata sila kasi makaprocess na siya ng sa akin ng working visa. So, yun nga, pero kahit hindi kami nagkikita, yung nandahil sa YouTube, nagkakontak kami ulit. Yun nga, nagme-message siya sa akin kasi meron na siyang anak, isa, tas gusto niya ng nanny daw na maging kasama niya sa bahay, makatulong sa kanya kasi trabaho yung asawa niya. Kaya minessage niya ako, sabi niya interested ba daw ako na kukunin daw niya ako guys. So para kung 'di ba, syempre tayo pagkaya pa nating magtrabaho. So sayang 'di ba? Dito nga kahit ang trabaho dito mas sobra-sobra pa, tas yung sahod mababa lang kaysa doon, 'di ba? Siyempre maghanap din tayo ng sahod na medyo ganun para naman lalo na pag meron tayong papaaralin, 'di ba? Kaya at least gusto din nating maganda din yung ma-experience natin. Sabi nga nila habang malakas pa maging masaya daw or trabaho, kayod. Kailan pa ba tayo hindi magtrabaho kung wala na ba tayong lakas? Charot. So, ayan nga, diretsuhin ko na. Sabi niya, mas maganda daw yung cross country. Ako naman, gusto ko pang umuwi. At maano din ako sa amo ko na mag cross country ako tapos hindi na ako babalik sa kanila, di ba? Kaya, sa June, pero hindi ako makauwi sa June guys kasi yung kasama ko, nabilhan na ng ticket ng amo ko, uwi siya sa July, babalik siya sa August. So, kung siguro, mas nauna yung kasama ko na, ay yung friend ko na kung gustong kumuha sa akin, kasi sabi kasi ng kasama ko dito na pag uwi ako sa June, uwi siya ng May. Kaso, parang nahuli siya, nakapag na kami ng kasama ko, nakapag deal na kami na siya na lang daw muna uwi at ako uwi na lang daw ako pagbalik niya. Kaya ayan, nang nangyari, may ticket na siya. Agad-agad naman bumili yung amo kong lalaki guys. Ngayon, yung friend ko na nandun sa Cayman, urgent yung niya. Kaya sabi ko, paano yan? Hindi ako agad-agad alis dito. Kailangan ko patapusin yung kontrata ko, tapos mag-antay pa ako na makabalik yung kasama ko, diba? And then, sabi niya,
tanong siya sa akin dito tungkol ganun, sabi ko isang buwan lang sa isang month kasi isang beses lang mag-day off, ganun, di ba? Doon naman sabi niya bigyan daw niya ako day off na every week, pwede Sabado Domingo kung hindi busy yung asawa niya sa trabaho, kami lang 4 sa bahay, di ba? Parang family feel at home na lang, feel at home kasi 4 lang kayo, di ba? Tulungan mo lang siya, bantayan yung bata, ganun. Marunong naman ako kasi matagal naman din akong naging ganito yung trabaho, guys, di ba? Kaya sabi niya, offer daw niya sa akin 54k to 56k every month, sabi niya. At malaki talaga, guys, di ba? Kaysa dito sa Matalan dito 23 to 24, 25 isang buwan. Hindi pa kasya kasi meron ka pang mga binabayaran, binibili na project mo, di ba? Kaya sabi ko, sayang naman. Siguro kung hindi siya makaantay sa akin, makakuha na siya ng iba. Tapos sabi niya, pag-uwi ko daw, kung gusto ko mag-message ako sa kanya kasi yung mama din niya, meron naman daw business sa mga yung cleaners. Baka matulungan din niya ako. Kaya sabi ko nga, sayang naman. Pero okay lang. Hindi naman mas maganda yung hindi tayo magmamadali, di ba? Tapusin ko muna dito yung kontrata ko, makabalik yung kasama ko. Tingnan natin kung ano yung susunod na lakbay ng buhay ko. Di ba? Maganda, guys, di ba? Sabi niya, kampante daw niya sa akin. O di ba? Sarap ng buhay na may mag-ano sa'yo, yung may magtiwala sa'yo, na kahit hindi kayo nagsasama, nag-ano lang kayo, ng contact lang kayo, tapos classmate lang kayo. Yun. Sabi niya, kampante daw siya sa akin na siya yung magiging, ako daw yung magiging kasama niya sa bahay, magiging katulong niya doon.